Signs na gusto na ng katawan mo umalis sa relasyon nyo. So, ang katawan natin ay nagbibigay ng mga signals. Nakikipag-usap yan sa atin sa pamamagitan ng pakiramdam. So, ito yung mga analysis natin dito. So, kapag ka ito yung nararamdaman nyo at nangyayari sa inyo, malamang gustong-gusto na talagang umalis ng inyong katawan o ng inyong sarili doon sa toxic na relationship na yun or sa relationship na kinasasadlakan nyo. Okay, so una, gumagaan ang pakiramdam mo kapag umaalis siya sa bahay. So feeling mo or nafe-feel mo na safe ka, feeling mo at peace ka kapag ka wala siya. So kapag ka ganun, pinararamdam ng katawan mo na safe ka nang wala siya sa paligid, wala siya sa bahay. So ibig sabihin, you are in a safe environment once umalis or nawala yung narcissist or yung abusive na partner mo. So, ganun yung nangyayari. O kaya, ay yung mismong karelasyon mo na hindi mo maintindihan kung abusive ba or narcissist. It seems like nagbibigay talaga ng pahiwatig ang katawan mo. Another one, mas gusto ng katawan mo na manahimik na lang kaysa makipagtalo or makipag-away. Na-experience or nararanasan nyo ba ito ngayon? Na mas gusto ninyo ng tahimik na lang, silence. Silent ka na lang. Kasi umay ka na eh. Ayaw mo na makipagtalo. Feeling mo useless eh. Yung katawan mo uma-against na eh. Nasama na yung pakiramdam mo eh pag nakikipagtalo ka. So kapag nararamdaman mo yung sumasama na yung pakiramdam mo pag nakikipagtalo ka, it seems like your body is talking to you na stop it. Tama na. Enough na. Enough is enough. Another one, iba na ang ikinikilos mo. Hindi na kagaya ng dati. Hindi na ikaw yung dati mong kilalang sarili. So kapag kaganyan na iba na yung ikinikilos mo, hindi ka na gaya ng dati, no? Mas tahimik ka na, dati naman ay vocal ka, no? Ikaw ay open sa mga conversation, sa mga usapin, pero hindi ka na ganun eh. Less expressive ka na, no? Mas gusto na ng katawan mo 'yon. Na gumaganda yung pakiramdam mo pag ganun ang nangyayari. So ibig sabihin, your body is talking to you. Tama na, umalis ka na dyan sa relationship na yan. Another one, pakiramdam mo lagi kang pagod o burnout. Yung pakiramdam na hindi ka naman masyadong pagod sa work, pero pag uwi mo sa bahay, nagkasama kayo, feeling mo nadidrain ka, no? It's called emotional drain. Emotional draining kasi kapag ka nandyan yung partner mo na toxic. Or kung basta pag umuwi kayo ng nararamdaman mo, sa kanya, pag nasa paligid siya, no? Katabi mo sa sofa o kaya ay may ginagawa siya sa kusina, it seems like drain yung pakiramdam mo. Burnout yung pakiramdam mo. Ano nga ba ibig sabihin ng burnout? Pag sinabi natin burnout, mas malala ito sa stress. Kasi pag burnout, yung yung stress kasi pagod ka eh na ang daming trabaho, ang daming gagawin. And then kapag ka naman ito ay naiayos mo, no, na may solusyon, naiayos mo, alam mo yung paraan, nadadamihan ka lang ba? Yung parang, ang dami naman ito. Parang ganon. Stress yun. Ang burnout, hindi. Ang burnout, it seems like hopeless case scenario eh. Na parang, nandun yung mga gagawin, nandun yung mga problema, and then, you felt na, huwag na lang solusyonan. Wala din naman mangyayari. Parang, yung motivation, wala na eh. Ayaw mo na eh. So, pag gano'n na pinapahiwatig na ng katawan mo yon na parang, wala na eh. Gusto ko na mag-detach eh, no? Detachment na yung nararamdaman mo eh. Burnout yun. Okay, yung ayaw mo na. Ayaw mo nang i-work out your relationship ninyo. Ganon. So, it's your body talking to you na, tama na. Enough na. No? So, yun. Another one, hindi ka na nag-o-open o nagsasabi ng problema sa partner mo o sa karelasyon mo. Ayaw mo na. Kinikimkim mo na lang. So, pagka mag-o-open ka, parang ang datingan is, parang hinihila ka o pinipigilan ka ng katawan mo. Sumasama yung pakiramdam mo, naiiba yung pakilasa mo, no? Yung overall body, yung feeling ng katawan mo, naiiba eh. Pagka gusto mo magsabi, parang pinipigilan, oops, huwag ka na magsabi. Walang mangyayari.
Parang ganon. It's your body talking to you. Na, umalis ka na dyan sa relationship na yan. Another one. So, ramdam mo ang peace kapag mag-isa ka kaysa kasama mo siya. So, mas gusto mo na lang yung alone, yung me time. Pagka ganon, mas komportable ka, mas napifeel mo yung uh, yung tinatawag na clear mind, no? Comfortable ka. So, ibig sabihin yun. Okay? So, see you in my next content. Bye for now.